Natikman na ba ninyo ang isdang tawilis? Alam ba ninyo na ang isdang ito ay endemic o matatagpuan lamang sa lawa ng Taal? Ang isdang tawilis ay isang tubig tabang na uri ng sardinas. Narito muli ang inyong Kuya Obet na maglalahad ng kwento sa ang mga makabagong alamat. Matutunghayan natin sa episode ngayon ang halaga ng pagtitiwala at paghahanda sa panahon ng panganib. Muli kong ikukwento sa inyo ang pinagmulan at ang alamat ng isdang tawilis. Tandaan na ito ay babahagi sa pamamagitan ng alamat, isang literary art na itinatanging nating mga Pilipino. Mula sa imahinasyon, gamit ang sariling wika. Tara na't makinig. Ang proyektong ito ay hatid sa atin ng National Commission for Culture and the Arts sa pangunguna ni Ginoong Rod Charlie de los Reyes. Alamat ng isdang tawilis. Bahagi na ng mga likas yaman sa lawa ng Taal ang mga isda na matatagpuan dito. Isa sa mga pinakakilala at paborito ng marami ay ang tawilis na tanging sa lawa lamang ng Taal matatagpuan. Isa itong uri ng sardinas na tubig tabang. Ayon sa mga kwentong bayan na naisalin sa mga henerasyon, ang isdang ito ay dinala ng mga unang taong nanahan malapit sa lawa ng Taal. Narito ang kanilang kwento. Sa dalampasigan na nasasakupan ng lalawigan na ngayon ay tinatawag na Batangas, ay may isang pamayanan na kilala sa tawag na layag. Sila ay kilalang mga manlalayag at mangingisda ng kanilang lugar. Mga likas yamang dagat ang siyang ikinabubuhay ng mga mamamayan ng layag. At sa paglipas ng panahon ay mapayapa at masaganang kanilang pamumuhay. Isang araw, habang kanilang babayla na si Tawil ay nag-aalay ng mga handog sa kanilang mga anito, ay bigla na lamang itong nakatanggap ng isang pangitain. Tila isang malaking sakuna ang darating sa kanilang bayan, kung kaya't kinakailangan nilang paghandaan ito. Lubhang nabagabag ang buong bayan sa balitang dala ng babaylang si Tawil. Maging ang kanilang pinuno na si Taysan ay nag-iisip ng paraan kung ano ang gagawin. Sinasabing ang sakuna ay magmumula sa karagatan at ilang taong hindi makakakuha ng likas na yaman ang kanilang bayan mula sa dagat. Subalit may nakitang pag-asa ang babaylang si Tawil. Nakita niya sa pangitain na may isang bagong lugar malapit din sa isang anyong tubig ang kanilang magiging bagong tahanan. Nagmadaling magpadala ng mga mandirigma si Pinunong Taysan upang hanapin ang bagong anyong tubig na sinasabing nasa loob ng kagubatan. Bagamat hindi sanay sa madawag na gubat, matiyagang pumunta ang mga mangingisda at manlalayag ng mga mandaragat sa madawag na gubat. Binaybay nila ang ilog ng Pansipit. Matapos ang ilang linggo ng paglalakbay, natagpuan nila ang isang malaking lawa na napapaligiran ng mga bundok. Tila ito na ang itinuturo ng pangitain ni Babaylang Tawil. Dagling bumalik ang mga mandirigma sa bayan ng Layag upang ibalita ito sa kanilang pinunong si Taysan. Nagbunyi ang buong bayan dahil sa naaninag nilang bagong pag-asa sa gitna ng paparating na panganib. Sa kabilang banda, nalulungkot ang pinunong Taysan sapagkat iiwan na nilang naging tahanan ng kanilang mga ninuno sa mahabang panahon. Nangungulila sa biyaya ng karagatan na sa matagal na panahon ay pinagmulan ng kanilang ikabubuhay. Ibinahagi ni Pinunong Taysan ang lungkot na kanyang nararamdaman sa babaylang si Tawil.
Lagat namang tumugon dito. Muli akong mananalangin sa ating mga anito upang pagkalooban tayo na maaari nating baunin sa bagong yugto ng ating bayan. Madaling naghanda si Babaylang Tawil upang isagawa ang seremonya ng pananalangin sa mga anito. Kasama ng mga alay mula sa karagatan, sila rin ay nagbigay ng mga bunga ng kagubatan na nakuha ng mga mandirigma. Sa gitna ng mga alay, naglagay sila ng sisidlan. Sa pananalangin ni Tawil ay sinabi ng kanilang anito na sumalok daw ito sa karagatan at ang magiging laman nito ang siyang magiging pabaon sa magiging bagong tahanan. Nang tingnan ni Tawil ang laman ng sisidlan ay may mga tila dilis na nasa loob nito. Habang nagtataka ay unti-unting nagdilim ang kalangitan na tila may paparating na isang malakas na sigwa. Madaling naghanda ang kanilang bayan upang umalis sa dalampasigan ng layag. Nagsimulang lumikas ang buong bayan sa pamumuno ni Taysan at pumasok na sa gubat patungo sa lawa. Habang palayo sa kanilang lugar, nakita nila ang tila mga dambuhalang alon na hahampas sa kanilang kabahayan, hanggang tuluyang mawasak ng malalakas na alon ang kanilang buong pamayanan. Bagamat may lungkot ay payapa silang umalis sapagkat wala ni isa man ang nasaktan o napahamak sa nangyaring sakuna. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay ay narating nila ang lawa sa gitna ng mga bundok at nagsimula na ng kanilang bagong pamayanan ang mga Tagalayag. Matapos ang ilang mga linggo ay naalala ni Babaylang Tawil ang sisidlan na may lamang mga isda na tila mga may nais ipahiwatig sa kanya. Bagamat mga isda na mula sa tubig alat, ay naisip ni Tawil na pakawalan sa lawa ang mga tila dilis na nasa loob ng sisidlan. Laking gulat ng mga Tagalayag na mabilis na nabuhay ang mga dilis na inilagay sa lawa at tila sanay na sanay sa tubig tabang. Nagbunyi ang mga mamamayan sapagkat mababawasan ang kanilang pangungulila sa mga isdang nagmumula sa karagatan. Lumipas ang mga taon at dumami pa ang mga tila dilis sa lawa at unti-unting nag-iba ng anyo. Naging pangunay nitong ikinabubuhay ng mga mamamayan ng layag at sa huli ay tinawag nila ang tila dilis na Tawilis bilang pag-alaala na rin sa Babaylang si Tawil na siyang nagbigay babala sa kanilang bayan. Wakas. At dyan nagtatapos ang kwento natin sa episode na ito. At para sa mas marami pang mga makabagong alamat at kwento, maaari nyo kaming sundan sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng Facebook, YouTube, at Spotify. Maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa mga makabagong alamat at gmail.com. Muli, ako ang inyong Kuya Obet, nagpapasalamat.